Matapos nating turuan ng mga estudyante from Bicol University kung paano gumawa ng charcoal briquette, magmula sa preparation, pulverizing, mixing, extruding, and drying. Ay oras na para sa Hydroponics 101. Tara, ituloy natin ang kwento. Alauna na ng tanghali yun nang sinimulan namin ang klase sa hydroponics. Katatapos lang namin kumain at magpahinga, sinimulan ko ang klase sa pagbaliktad nila ng mga styrobox. Bali sila kasi ang maglalagay ng tubig sa loob maya-maya lamang. Ang paraan ko pala ng pagtuturo ay dapat hands-on sila. Ibig sabihin, magtuturo ako ng theory, then konting sample. Pagkatapos niyan ay sila na mismo ang gagawa ng proseso. Bali si sir na nakaitim ang magpupuno ng lahat ng mga tuna boxes. Habang busy siya maglagay ng tubig, ay sila namang tatlo ay busy din sa pagbubutas ng styro cup. Need po nilang butasan ng styro cup dahil dito lulusot ang mga ugat ng lettuce kapag nababad na ito sa tubig na may halong nutrient solution. Dagdag pa niyan ay dito rin papasok ang oxygen sa butas para makahinga ang lechugas. Nung okay na ay pinrepare ko na ang mga dapat gamitin. Bilang palimula ay ako muna ang nagsample at nagturo. Then after that ay sila na ang pinagtanim ko. So ito ang seeds natin. So penetize. So galing pa to sa Netherlands. Ang una pala nilang ginagawa ngayon is planting. Gaya ng lahat ng mga tanim ay dito magsisimula ang lahat sa pagtatanim ng buto sa medium. Nung natapos na ay pinadilig ko sa kanila ang aming tinanim. Ito ay para matrigger na ang mga buto na tumubo. After nyan ay tinuro ko na sa kanila ang tamang mixture ng nutrient solution. So meron tayong nutrient solution A, this is for grow solution. Then nutrient solution B for bloom. Ibig sabihin ng bloom, papalago ng dahon. So yan, halo. Matapos kong ipaliwanag ang mga solutions na need gamitin sa hydroponics, ay pinasubo ko na sa kanila na gawin ang mga ito. Then of course, ang panghuli ay hindi natin pwedeng kalimutan ang Mokusako wood vinegar. Hindi po maiiwasan na magkaroon ng kitikiti ang ating setup dahil stagnant po ang tubig sa Kratky method. Aksidente kong nadiskubre nung hinalo ko ang Mokusako to sa tubig ay nawala ang kitikiti sa lalagyan. Super safe naman po itong gamitin dahil organic ito o walang halong chemical. Gaya ng nauna ay ako muna ang nagpasample. Then after that ay sila naman ang sumubok. Ipinahalo ko sa kanila ang aming farm produce na Mokusako wood vinegar. Again, subok ko na po ito. Wala nang kitikiti na sasayaw sa tubig. Paki-open na. Dati kasi yan yung problema ko dito. Ngayon ay problem solved na siya. Plus, may natural fertilizer na po ito na halo. Nung hinalo na nila lahat ng mixture ay pinatransplant ko na sa kanila yung mga tanim. Bali may hinanda na ako na pwede nang i-transplant. Mga 4 weeks na po yan by the way. Nagsample ulit tayo kung paano ilipat ito sa styro cup na kanilang binutasan kanina lamang. So ang characteristic is that crunchy. Tapos pag tinanim mo, day 0 yun. Pag harvest mo, day 60. Nung naubos na ang lahat ng mga baby lettuce sa nursery tray, ay oras na para ilagay ito sa tuna box. Bali mga 70 cups ang need namin para ma-fill up ang lahat ng mga butas. Nung napuno na ang lahat, ay diniligyan na namin ito para bumilis ang paglago ng ugat. Bilang pagtatapos ay pinakuha ko sa kanila ang Mokusako sa carbonizing area since marami na ang nahaharvest. Timbak na ako dyan, pwede nyo. So ayun, Isalok lang. natapos na naman ang araw namin na may kabuluhan. Naturuan natin ng mga estudyante from Bicol University kung paano gumawa ng charcoal briquette, magmukusako,
At higit sa lahat bilang pagtatapos ay ang pagha-hydroponics. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.